We consider yung 63 patients na yon talagang severe lahat. Usually yung tinatanggap talaga sa NKTI mga severe patients. These are patients na talagang nangangailangan ng dialysis because yung ibang medyo hindi severe o yung mga tinatawag naming benign cases, mild cases, usually kaya na ng ibang ospital. Ilang linggo matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar sa bansa, patuloy ang pagdagsa sa mga ospital ng mga nagkakasakit ng leptospirosis. Gaya na lang sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI, umabot na sa 63 pasyente na may severe symptoms ng leptospirosis ang naka-admit sa nasabing ospital mula August 3 hanggang ngayong araw, August 11, dahil lumagpas na sa 40-bed capacity na nakalaan para sa lepto patients ang mga kailangang i-admit. Ang gymnasium ng ospital at isa pang area ay ginawa ng makeshift leptospirosis ward. Most of them, karamihan sa kanila talaga ay nasa gym. Tapos meron kaming kinonvert na space, parang sa nuclear, dating nuclear space. Ginawa na naming ward din for leptospirosis. Ito ngayon yung gymnasium dito sa National Kidney and Transplant Institute na ginawang pansamantalang leptospirosis ward, kung saan 23 pasyente ang nakakonfine dito ngayon at ang iba naman ay nasa ibang bahagi pa ng ospital. Isa sa pasyente na nasa gymnasium ng NKTI ay ang construction worker na si Junel Pajares. Mula pa sa Hala-Hala Rizal si Junel at ayon sa kanya, dinala siya sa NKTI dahil kinakailangan na niyang madialysis. Mag-iisang linggo na siyang nakakonfine. Aniya hindi naman siya lumusong sa baha. Wala din naman siyang anumang suga. Ngunit naisip niya na baka sa palengke niya ito nakuha. Sobrang hirap halos. Ilang araw kang nananakit ang buong katawan, tiyan, tapos hindi ka pa makagalaw kasi sobrang hinang-hina ka. Hindi ka pa makakain. Napakahirap na may sakit. Totoo lang. Halos bagsak ang buong katawan mo. Kaya patuloy ang paalala ng mga doktor sa publiko na mag-ingat sa mga sakit ngayong panahon ng tag-ulan at agad kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng hindi maganda o sakit. Sa kasalukuyan nakikita ng pamunuan ng NKTI ang pagbaba sa bilang ng mga pasyenteng may leptospirosis na naa-admit sa kanilang ospital. Ayon kay Dr. Melhatra Aracama, kumpara sa naitala na 143 cases noong Agosto nakaraang taon, ay mas mababa at manageable na ito ngayon. Sa ngayon hindi because ang ginawa natin, nagtawag tayo ng ibang parang healthcare workers from the different part of the hospital to augment for the lepto ward. Tapos yung hemodialysis patients, yung regular patients, tuloy-tuloy lang yon. Meron tayong other allotted HD machines for the leptospirosis. So sa ngayon, kaya pa. Kaugnay nito, nagbukas na rin ang Department of Health ng Leptospirosis Fast Lanes sa piling DOH hospitals para sa mas mabilis na konsultasyon at gamutan ng mga nalubog sa baha. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.